Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Sharing na naman po tayo ngayong umagang ito, pero siyempre kailangan po nating unahin ang manalangin para gabayan tayo ng ating Diyos. Samahan niyo po akong magsiyuko tayo. Yes Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, aming Amang banal. Lord, Ama, maraming salamat na naman po sa umagang ito dahil pinahintulot mo na naman po na kami po ay makarinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Muli mo po kami pinagsama-sama, O Diyos, para kausapin. Salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Salamat po. And I pray, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, Lord, para lubusan namin itong maunawaan, Lord. Buksan mo po yung aming mga puso at isipan. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan mo po ako upang ang aking sasabihin ay galing lamang, Lord, sa iyong mga salita. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po muli, Lord, sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aming channel. Hello po ulit mga kapatid, at ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nandito nga po ako mga kapatid para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero bago po tayo mag-umpisa, yung mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito pa rin sa Isaiah. Pero nandito na po ako sa chapter 45. Ito po ay patungkol sa pagpili ng Diyos kay Cyrus. Pinili ng Diyos si Cyrus para tulungan, iligtas ang mga Israelita. Pinalakas ito ng Diyos. At yung kapangyarihan niya talaga ay pinalakas sa pamamagitan syempre ng ating Diyos. At dito nga po, inulit-ulit ng ating Diyos na kung sino siya at ano ang kanyang ginawa at magagawa pa. At dito po ako magpo-focus sa verse 5 hanggang 8 po. Ang chapter 45 po ay ang aming devotion ay simula dito sa verse 1 hanggang 13, pero yung revelation po sa akin dito sa chapter 5 hanggang 8 po. At ito po ang sabi ng salita ng ating Diyos. Verse 5, Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Maliban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Palalakasin kita kahit na hindi mo pa ako kilala, para malaman ng lahat ng buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Verse 7, Ako ang lumikha ng liwanag at dilim. Ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng ito. At verse 8, last verse po, Magbibigay ako ng tagumpay na parang ulan. Matatanggap ito ng mga tao sa mundo at kakalat ang kaligtasan at katagumpayan na parang tanim na tumutubo. Ako ang Panginoon na gumawa nito. Amen and amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Dito, nagpapakilala ang Diyos noon at ngayon at paulit-ulit na magpapakilala ang Diyos sa atin.
Paulit-ulit na magre-remind sa atin ng Diyos na ako ang Diyos na makapangyarihan ng lahat. Ako ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ako ang, sabi pa dito, ako nagpapalabas ng mga bituin at buwan para lumiwanag. Siya din ang may gawa ng liwanag at dilim. At sinabi niya rito, sabi niya, mga kapatid, maliban, sabi niya, sa akin ay wala ng ibang Diyos. Palalakasin kita kahit na hindi mo pa ako kilala. Sabi niya, pag pinili ka ni Lord, pag tinawag ka ni Lord, talagang siya ang gagawa ng paraan. Palalakasin ka niya. Kahit na hindi mo pa siya kilala, ibig sabihin kahit na hindi ka madasalin, hindi ka palabasa, pero tutulungan ka ng Diyos. Magpapakilala siya sa iyo. Itatanim niya sa iyong puso at isipan na siya lamang ang Diyos ang makakagawa ng hindi magagawa ng tao. Dahil walang imposible sa ating Diyos. Magagawa niya, makakaya niya ang lahat, mga kapatid. Kaya pag tinawag ka niya at pinili ka niya, siya ang bahala sa iyo. Siya ang gagawa ng lahat. Siya ang tutulong sa iyo. Siya ang gagabay sa iyo. Siya ang magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Sabi pa niya dito, mga kapatid, sabi dito sa 7, ako ang lumikha ng liwanag at dilim. Ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. Siyempre, patuloy kang sumusunod sa Kanya, nagtitiwala, sumasampalataya, nananalangin, lalo na ngayon pagsunod sa Kanya, hindi Kanya padadala ng kapahamakan. Maaring may mga pagsubok, tinitignan ni Lord kung talagang totoo ka sa Kanya, tapat ka sa Kanya, pero hindi yun kapahamakan. Iba ang kapahamakan dun sa pagsubok na ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi nga, may papadala ko sa iyong tao na nangangailangan ng panalangin. Tingnan ko nga kung papanalangin mo siya. May papadala ko na nangangailangan ng tulong, pagkain o pera. Tingnan ko nga kung magbibigay ka. Ganoon, hindi kapahamakan yun, di ba? Pero kung hindi ka susunod sa ating Diyos, kapahamakan ang ipapadala niya. Kung patuloy tayo sa pagkakamali, kung patuloy tayo sa pagkakasala, kapahamakan ang ipapadala ng Diyos. Kung patuloy tayo sa kadamutan, kung patuloy tayo sa kayabangan, sa magiging makasarili natin, kapahamakan ang padadala ng Diyos. Pero kung magiging mabuti ka una sa Diyos at sa kapwa mo, kabutihan, kapayapaan, pagpapala ang ipapadala sa iyo ng ating Diyos. Yan ang ating Diyos. Magagawa niya ang lahat di ba? Alam natin yan, makapangyarihan ng Diyos. At alam din natin, mga kapatid, at lagi nating tatandaan, mahal na mahal ka, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Lagi siya nag-aantay sa atin. Kahit na ilang beses, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon natin siya nakakalimutan, binabaliwala. Pero oras-oras, minuminuto, inaantay ka niya, kapatid. Inaantay niya tayo na lumapit, magpasalamat, humingi ng tulong. Lagi niya tayong inaantay. Oras-oras, minuminuto. O baka segundo nga, inaantay tayo ng ating Diyos na lumapit sa Kanya, nakausapin natin siya, napakinggan natin yung Kanyang mga sasabihin. Ganyan ang ating Diyos. Kaya kung patuloy tayo magbibingi-bingihan, patuloy tayong magiging manhid sa Diyos, ay kapahamakan ang ipapadala niya sa atin. Para ano? Para magising ka, para magising ako, para maalala natin siya, para maisip natin siya. Kaya padadala niya tayo ng nakakagulat minsan. Sabi nga, tatapikin ka. Minsan baka paluin na tayo ng Diyos sa katigasan ng ating ulo. Sa batong puso na meron tayo, baka paluin na tayo ng Diyos. At yung palong yan ay makakabuti sa atin. Yung palo niya, alam nyo, hindi pananakit sa atin. Hindi galit yan. Pagmamahal yan kasi gusto niya mapabuti tayo. Gusto niya maging maayos yung ating buhay. Lalo-lalo na yung ating spiritual life.
Gusto niya maging maayos, gusto niya malalim yung ating pananampalataya para puro pagpapala, puro kabutihan ang ipapadala niya sa atin. At yan ang tinuturo at sinasabi ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya salamat sa ating Diyos ngayong umagang ito. Dahil una, binigyan na naman niya ako ng sipag. Maraming gagawin, pero sabi ni Lord, unahin mo ko. Dahil magpapadala ako sa inyo ng kabutihan, ng pagpapala, ng kaayusan, ng kasiyahan, ng katagumpayan. Yan lahat ang ipagkakaloob ng Diyos. Pero makinig ka lang, sabi ni Lord. Mag-share ka lang ng word ko, ng salita ko. Pagpapala ibibigay ko sa iyo. At hindi lang basta pagpapala, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala, basta sumunod ka sa ating Diyos. Sumunod ka sa kanyang sinasabi. Unahin mo siya. Diba sabi nga sa Mateo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, mga kapatid, and all these things shall be added unto you, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Laging magpasalamat. Ugaliin natin yan. Itatak natin yan sa ating mga puso. Magpasalamat sa ating Diyos. Kaya tayo ay mananalangin para magpasalamat na naman sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Tara. Manalangin tayo. Yes, oh God, hallelujah. Ama namin na nasa langit. Ama naming mapagmahal. Ama naming banal. Salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming nadinig na naman. Salamat po at muli mo po kami kinausap. Salamat po at muli mo na naman kami tinuruan. Lord, maraming salamat. Dahil ikaw ang aming Diyos. At ito na naman ang sinasabi mo sa amin. Nagpapakilala ka na naman sa amin. Dahil I believe na kung minsan ay nakakalimutan ka namin at nababaliwala. Kaya araw-araw, oras-oras nagpapakilala ka. Na sinasabi mo ako ang Diyos. Wala nang iba akong makakagawa ng lahat ng bagay. Kaya kong baguhin ang iyong buhay. Kaya ko ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Higit pa sa inaakala mo. Yan ang sinasabi mo po sa amin. Sumunod lamang kami sa iyo. Sabi mo po, pagpapala ang ibibigay mo po sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga makapangyarihang salita na aming nabasa na naman, napakinggan at napag-aralan. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Tunay, Lord, na napakabuti mo sa amin lahat. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. At salamat sa kalakasan, sa pagpapagaling mo sa mga may sakit at karamdaman, pagbigay ng katagumpayan, pagsagot sa lahat ng panalangin. Salamat po, Lord, dahil mahal na mahal mo kami, kahit na patuloy kami nagkakasala. I pray mapatawad mo po kami lahat sa aming mga kasalanan at hindi na makagawa ng kasalanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maraming salamat. Salamat po. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang pagkausap na naman sa atin. At salamat din sa inyo mga kapatid. Lagi kayo nandyan. Alam ko, lagi kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa. At isabuhay natin ito mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat muli sa inyo. Hanggang sa susunod kong sharing sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.